Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Napakarami po nating updates ngayon. Kay Kai Sotto, pati na po dun sa coach niya sa Japan, mga kaibigan, suspended 3 months, multa pa ng 2 million. At QMB umapila sa FIBA. At eto si RJ in sa gila sa Asia Cup, pero si Abando out na. Pero ang good news, balik dito sa KBL. Simulan po natin kay Quentin Miloro Brown na isang Gilas prospect na nakasagupa kagabi ng Gilas Pilipinas at talagang parang nabindisyonan siya ng ating national team. Talagang hindi siya pinagbigyan, talagang pinakitaan din siya ng Gilas Pilipinas. So eto mga kaibigan, sa interview po niya kagabi after ng game, sinabi po niya yung kanyang excitement na eto makaharap nga ang Gilas at nagbigay rin po siya ng update sa kanyang FIBA eligibility. Ang binigay daw po sa kanya ay naturalized status. So ngayon, umapila na daw po sila mga kaibigan at sinabihan pa raw siya ng kanyang lawyer na may maganda silang chance. Kaya naman umaasa siya mga kaibigan na ito ay ma-approve kasi wala naman talaga sa kanilang control kundi nandito sa FIBA. Kaya sana mga kaibigan, pray natin ma-approvean to as local dito sa ating national team. Ngayon, punta na po tayo sa Gilas Pilipinas sa Trans Abando. Una sa lahat sa Gilas, hindi po nakalaro kagabi etong si Junmar Fajardo, Oftana at Kai Sotto. Ito si Junmar, base sa mga nabasa ko, ay makakalaro naman po sa Asia Cup. Ito naman pong si Oftana ay 50-50 pa mga kaibigan. So ito naman ang ating pambato na si Kai Sotto. Mamaya may mga ibabalita po ako sa inyo. Unahin muna natin si Renz Abando. Mga kaibigan ay out of consideration na sa Final 12 ng Gilas Pilipinas. Ang mga nabasa ko na sinabi ni Coach Tim ay dahil hindi nga ito nakakapag-ensayo, maalala natin din nung nakaraan ay naglaro to sa Strong Group mga kaibigan, champion pa sila. So ito makikita natin mga kaibigan, si RJ naglaro dito sa atin sa tune-up. Siya yung laging kasama sa ensayo at nabanggit na rin siya ni Coach Tim at ito kabilang pa si Troy Rosario. So malamang yung dalawa na yan ang magiging replacement sa bakante. Available sila dito sa Final 12 ng Gilas Pilipinas. So hindi muna natin makikita ulit si Abando sa Gilas dahil hindi pa ito nakaka-ensayo. So ito magandang balita naman kay Abando mga kaibigan magbabalik sa KBL dito sa dati niyang team dahil nagka-problema nga si Javi dito sa Anyang. So si Abando magandang pagkakataon sa kanya para pakitaan niya yung mga walang tiwala sa kanya. So eto, punta na po tayo sa major topic natin. Kai Sotto sa pagbabalik nito, target comeback. At the same time, unahin muna natin pala yung coach niya sa Japan B-League, si Coach Hansai. Kilala nyo naman to mga kaibigan. May report po na nilabas ang B-League. Ito, yan, makikita natin. Abo dito sa coach ni Kai, nagka-problema pala to mga kaibigan sa B-League. Eto, yung naging kaso niya mga kaibigan ay parang yung mga sinisigawan niya lagi yung players, may mga sinasabi niyang words, mga verbal, gano'n. Masasabi ko parang yung style po ni Coach Yang Yao. I love Coach Yang Yao, napakagaling niya mag-develop ng players at gusto ko yung coaching niya yung gano'n mga kaibigan. Talagang walang balat sibuyas kung ano yung problema mo, kung mahina ka, ang hina mo sasabihin niya, mga gano'n mga kaibigan, yung way niya para mag-push at mag-motivate ng players, mag-develop, di ba? Ang ganda naman naging outcome. So ito, gano'n yung naging problema niya dito sa Japan. Hindi natin alam, ganun pala yung nature talaga nila dito. Yun kasi yung nadinig ko na parang hindi okay sa kanila yung mga ganong bagay. Pero dito sa atin, okay lang yon. Sa Americans, okay lang din yun, mga ganon. Pero depende kasi sa lahiyan at I respect them for being that way, di ba mga kaibigan? So ito, dahil dyan sa mga pagsigaw-sigaw niya sa player at mga words na ginagamit niya, ito nabigyan po siya ng parusa dito. Meron siyang suspension, yan makikita natin, 3 months. So abot pa rin October, siguro mga ilang linggo lang siya mawawala before ng opening, mga 3 weeks yan makikita natin. October 22 ang end ng suspension niya mula July 23. So yan, mayroon pa siyang multa na 2 million yen na penalty. So ito na po ang major topic natin sa ating pambato na si Kai Sotto. Nanood to kagabi dito sa laban nila sa Macau Blackbirds pero hindi siya naglaro. Nakakatawa, mukhang fan ni Kai yung isang player po ng Macau. Ito, naglalakad siya sa gilid, biglang in-approach siya ng isang player at ito, kinamayan siya at nagyakapan sila mga kaibigan. Nakakatawa, madami po talaga ang nakakakilala at umiidolo sa pambato natin. So ito po pala yung report ng The Game. Basahin po natin mabuti kasi maganda to. Si Kai Sotto daw po ay hindi makakasama dito sa Jeddah dahil nga po ipagpapatuloy nito ang kanyang recovery sa Japan with a target return date of October. Ito po yung sinabi ni Coach Tim. Patungan na raw po si Kai dito sa Japan. Kinumpirma niya na ito. At itong mga kaibigan, parang nga daw sa continuation ng rehab ni Kai. At ang Japanese are hoping he'll be back in time in October to play.
At kung magbalik daw po si Kai ng October para maglaro, ay marahil daw po ay si Kai mga kaibigan ay available na sa Gilas Pilipinas sa November in the World Cup qualifiers. Pero alam naman daw natin na ito ay ACL injury, so talagang yung time ay talagang bibigyan nila kay Kai Sotto kasi mahirap naman nga talagang madaliin ang ACL injury. So yan po mga kaibigan ang ating pong mga balita at update sa Gilas Pilipinas at eto kay Kai Sotto. Mga kaibigan, ang hiling ko lang po, supportahan natin ang ating Gilas Pilipinas, especially ang ating pambato na si Kai Sotto. Mga kaibigan, maraming salamat po.